Hello, good morning guys. Kasabong Luzon, Visayas, Mindanao sa aking mga subscribers, sa aking mga followers, sa aking mga viewers dito sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV channel. Maraming salamat talaga sa inyo na lahat sa subaybay sa pag-support sa aking channel, sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV. Ito na siya, ipakila ko sa inyo kasabong ang hawak ko nga manok. Ito na siya ang kinukontent ko dati na doon sa bahay na Biol na white chocolate. Kapatid ito noong high action black kasi ang ina nito nila high action black. Ito siya ang kulay hogi sa pagka white chocolate niya kasi process ito ng high action black at saka white butcher. Ito na siya, pero naging white chocolate siya sa amin sa Bisaya. Banugin ito siya tawagin, banugin white chocolate. Ito na siya ang bilis na sigrasihan. Yan sinasabi ko sa inyo. Kasi dito sa pag-alaga ko ng manok, hindi ko lang to gawa-gawa, imbento, ang pagbigay kong pagkain, vitamin sa kanila, pagtakal-takal, kasi seminaran ko talaga ito, nagsiseminar talaga ako kung ano ang dapat talaga ang proseso nga karapat-dapat kong susundan parang hindi masasayang ang aking ginagastos sa aking mga alaga. Maglaking, malusog, malakas ang pangatawan hanggang sa pwede nang ilalaban. Nasa pag-alaga yan, kasabong kasi dito sa pagmamanok, hindi pwedeng gaya-gaya lang. Kailangan talaga pag-aralan nating mabuti, parang hindi masasayang ang ginastos natin. Bukod sa pagpili ng linyada, ang dami ng turo, dami na narinig pagpili ng linyada, ang winning line, mananalo. Nandiyan na yan, pero pinakimportante dito, ang sikreto nito, nga pag-aralan din natin, may advice, may turo ko sa inyo sa umaga nito ngayon mga baguhan. Pag-aralan natin kung paano natin panatiliin na malusog, malakas ang pangatawan natin sa ating mga sisyong mga alaga. Kasi ang unang-una dyan, kasi lugi tayo dito kung gastos lang tayo tapos hindi natin nagawa sa tama ang proseso na susundan dapat na manual sa pag-alaga ng manok. Ako mismo, nasasabi ko na sa inyo ito, may kaalaman na ako tungkol sa pag-alaga ng manok. Galing ko ng Negros, bata pa ako, nagmamanok na ako, nag-alaga na. Pero pagdating ko dito sa Manila mismo, nagsiseminar pa rin ako para nga madagdagan ang aking kaalaman. Kaya gumagawa ako ngayon ng aking YouTube Kalyaw Kasabong TV para mapaabot ko bawat sa isa sa inyo, lalo na sa aking mga subscribers, sa aking mga followers, sa aking mga viewers, kung paano natin gagamutin, magkasipon, magkabulutong. I-share ko sa inyo yan, tinuturo ko doon din sa aking mga content mga una, nasa mga ilalim na siguro yan na mga content ko, para naman na kahit paano kayong mga malayo sa mga bilihan yung poultry supply, mga probinsya, mga sulok-sulok na lugar, makakuha kayong idea tungkol sa konting sakit sa ating manok. Pwedeng gamutin natin ng tinawag o pambibisaya, mga pangsariling atin na gamutan, hindi ta gagamit o medisina, maggagawa natin ng kung may gayahan kayo doon kung ano kung ginagamot ko ang aking manok kung nagkabulutong kung hindi na bakunahan, hindi na kailangan. Yan ang purpose ko dito. Hindi ako nagpurpose dito na magpasikat ng manok, ganito, ganun linyada. Kasi ako totoo akong subongero. Aminado ko sa inyo, ako'y taong subongero nga hindi ko nagsabing na tiyambahan lang ang aking manok na talo. Pag talo, pag panalo, ganun ako. Kasi dito sa industriya sa larangan sa sabong, hindi ako tatagal sa pag-breed, pag-alaga ng iba-iba hindi ako marunong magdala dito. Yan totoo. Kasi katulad ng pagsusugal, may advice ko pala sa inyo, may paliwanag ko sa inyo talaga, pasensyahan nyo yung diskusyon natin paliwanagan ko sa inyo. Yung iba ang lakas, sumugal na sumugal, pero tumagal ba? Pero tulad sa akin na alalay lang ako, sumusugal lang ko, talagang tira ko nga pang sugal, pang manok-manok lang, tumagal ako kasi hindi ko ginalaw ang pang-budget ng pamilya dapat. Kaya yung advice ko sa inyo, sinasabi ko dito, hindi ko na gumagawa ng YouTube Kalyaw Kasabong TV na kung tayo na ganda ang sabong, yayaman tayo dito. Hindi tayo yayaman sa sabong, prangka lang.
ang dating mayaman na yun. Tayo na mahirap kung magalan ko sa bisyo nga sabong, lalo tayong maghirap. Kaya ang tinuturo ko sa inyo dito, kung magsasabong man lang tayo, pipiliin natin ang linyada sa kamanok na may talo man tayo pero lang sa panalo sa talo. Yan ang pinakamaganda, pinakadabis ginagawa ko mismo yan. Ang manok natin kahit ano kagwapo, puro naman talo, laging talo, lamang tayo sa talo kaysa sa panalo. Dito na lang tayo sa mga manok na simpleng tingnan pero quality nga linya dahil process ito, malamang sa panalo dito kaysa talo, kaysa puging-pugi naman. Daw lang yan ha, sa kwento, dami nagkukwentong imported. Dami namang klase kasi imported. Yan totoo. Pero sa totoong buhay, sigurado ba kaya nga imported? Yan ang tanong ko rin. Kasi karamihan sa mga sabongero, lalo na kung negosyante sa manok, sabihin dugong imported. Pero dugo lang ng probinsyano ng manok, negros na yan, ang mga probinsyano yan na bilibiling na nag-alaga ng manok. Di bali kung galing sa mga malaking farm yan, mga breeders, kasi nasasabi ko natin talagang makasigurado tayo na yan. Galing kay idol natin yan. Malaking breeders yan, kilalang kilala na magpanalo ang manok. Okay tayo dyan na magpalahi, padamihin din natin para magkaroon tayo ng manok ding lamang sa panalo kaysa talo. Yan lang, sana mayroon kayong mapulot at matutunan sa umaga na ito ngayon. Iba ng topic ay paliwanag ko sa inyo. Asahan yung aking mga followers, aking mga subscribers, aking mga viewers dito sa aking channel, sa aking YouTube Kalyo Pasabog TV. Na dito, mayroon talaga kayong mapulot at matutunan kasi isishare ko sa inyo ang lahat na kaalaman ko. Hindi lang kaalaman na magyabang na lagi ako sa panalo. Masasabi ko lang sa inyo, aminado ako kahit ano kagaling ang manok ko, may talo pa rin, pero ang purpose ko lang kung sarili kong palahi, sarili kong alagang linyada sa kamanok, ako'y mag-conditioning, akong handa bago ilaban. Sigurado ako, hindi ako masisiro sa entry ko, lamang ako sa panalo kaysa sa talo. Yan lang, tingko sa punod. Bye-bye.